Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Super Insane Doctor of the Goddess. Kabanata 1, Eksperto. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Salbaha, aalis ako para gumawa ng isang malaking bagay. Hindi na kita maaalagaan. Pwede ka nang bumaba ng bundok at magpakasaya. Inayos ng guro mo ang kasunduan mo sa pamilya Liu sa lungsod ng Jiang 18 taon na ang nakalilipas. Huwag mong kalimutang puntahan sila para tuparin ang kasunduan. By the way, paulit-ulit akong tinatanong ng 5 mong senior sisters kung kailan ka bababa ng bundok. Kung may oras ka, dalawin mo sila. Miss na miss ka na nila. At isa pa, ilang taon na ang nakakalipas nang itatag ni Guro ang isang malaking internasyonal na organisasyon. Dahil wala na ako, ipapaubaya ko na sa iyo ang organisasyong iyon. At ang huli, may kinalaman sa buhay mo. Kung hindi mo mahanap ang taong tugma sa innate pure yang body mo sa loob ng 3 taon, lagot ka. Gitling gitling gitling. Sa highway papuntang lungsod ng Jiang. Nakaupo si Yang Luo sa likod ng isang pulang Maserati at nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Iniisip niya ang mga sinabi ng matandang lalaki bago siya bumaba ng bundok. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng matanda at bakit ito umalis ng biglaan. May 2 babae sa kotse, isang batang babae na nagmamaneho at isang nakaupo sa likod. Katabi niya ang isang babaeng mukhang mas mature. Ang batang babae ay may mahabang buhok hanggang balikat, oblong ang mukha, at naka-beige na professional suit na hapit sa kanyang katawan. Samantala, ang mas mature na babae ay may mahabang itim na buhok, makinis na oblong na mukha, at nakasuot ng itim na cheongsam na hapit din sa kanyang figure, parang hinog na peach ang katawan. Sa itsura at hubog ng katawan, parang mga diyosa ang 2 babaeng ito. Ilang sandali pa lang ang nakalipas mula nang iligtas ni Yang Luo ang 2 babaeng ito mula sa mga siga. Kaya naman pumayag silang ihatid siya sa lungsod ng Jiang. Ngayon, ikinukumpara niya ang 2 dilag na ito sa fiancé na pinili para sa kanya ng matanda. Nagtataka siya kung kasing ganda rin ito nila. Sa sandaling iyon, nagsalita ang batang babae sa manibela, "Ginoo, salamat po sa pagligtas sa amin kanina. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak kami ng tiyahin ko." Umiling si Yang Luo, "Walang anuman yun. Hindi nyo na kailangang magpasalamat. Ginoo, ako si Su Qingmei. Ito ang tiyahin ko, si Su Wangqiu." Nagpakilala ang batang babae at pagkatapos ay nagtanong, "Pwede po ba naming malaman ang pangalan ninyo?" Sumagot si Yang Luo, "Yang Luo ang pangalan ko. Ginoong Yang, pupunta po ba kayo sa lungsod ng Jiang para maghanap ng trabaho?" Tanong ni Su Qingmei bago mag-alok, "Kung gusto nyo po, pwede po kaming tumulong sa inyo." "Tama, kung wala kang matutuluyan, pwede rin namin ayusin yan para sa iyo," dagdag ni Su Wangqiu. Napakasimple ng suot ni Yang Luo, kaya inakala nilang naghahanap siya ng trabaho. "Hindi ako naghahanap ng trabaho." Umiling si Yang Luo, "Pupunta ako sa Jiang City para tuparin ang kasunduan ng kasal ko sa panganay na anak ng pamilya Liu, si Liu Yue." "Ha? Tutuparin ang kasunduan ng kasal sa panganay ng pamilya Liu?" Nagulat si Su Qingmei, at puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Maging si Su Wangqiu ay tiningnan si Yang Luo ng kakaiba. Bagamat mas mababa ang pamilya Liu sa pamilya Su, isa pa rin itong mayamang pamilya sa Jiang City. Paanong ang isang simpleng binata na gaya ni Yang Luo ay magiging kasando sa kasal ng anak ng pamilya Liu? Nang mapansin ni Yang Luo ang mga mapagtakang tingin nila, sinabi niya, "Hindi kayo naniniwala." Hindi sumagot ang 2, maliwanag, hindi sila naniniwala. Nagkibit balikat si Yang Luo, "Bahala kayo. Ang mahalaga, totoo ang sinabi ko." Hindi na muling nagtanong ang 2. Ang akala nila, nagyayabang lang si Yang Luo. Sa totoo lang, si Liu Yue nga ang panganay ng pamilya Liu. Pero si Yang Luo, mukha lang isang probinsya nung walang alam. Magkaibang-magkaiba ang mundo nila. Gitling gitling gitling. Habang nasa biyahe, nakipagkwentuhan si Yang Luo sa 2. Pagkaraan ng mahigit 1 oras, nakarating na sila sa sentro ng Jiang City. Ngunit biglang tinakpan ni Su Wangqiu ang kanyang dibdib. Mabilis ang paghinga, pinagpapawisan, at mapatla ang mukha. "Tia, anong nangyayari sa'yo?" Nagulat si Su Qingmei at agad pinahinto ang sasakyan.
Mahina ang sagot ni Su Wangkyo, Xingmei, ayos lang ako. Umaatake lang ulit ang dati kong sakit. Magpapatingin ako sa ospital mamaya. Ngunit napangiti siyang Luo, Miss, sa kalagayan mo ngayon, baka mamatay ka bago ka pa makarating ng ospital. Anong pinagsasabi mo? Nap-icon si Su Qingmei. Mahal na mahal niya ang tiyahin niya, parang pangalawang ina. Maging si Su Wangkyo ay napakunot ang noo, halatang dinatuwa sa sinabi niyang Luo. May myocarditis na ang tiyahin mo ng 3 taon. Tumitig siyang Luo kay Su Wangkyo at nagpatuloy, sa tuwing umaatake. Parang pinipiga ang puso, hirap huminga, at parang nasasakal. At mas grabe ito ngayon, halos 10 beses na mas matindi. Kung hindi agad maagapan, mamamatay siya sa loob ng 10 minuto. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Galit na sigaw ni Su Qingmei, hinihingal lang ang tiyahin ko. Pero nagulat si Su Wangkyo. Tiningnan niya siyang Luo, nanginginig ang boses, paano mo nalaman na may myocarditis ako? Tinuruan ako ng matandang manggagamot, sagot niyang Luo. Natulala si Su Qingmei, pero agad din niyang naintindihan. Mabilis siyang nagtanong, Tia, bakit hindi mo sinabi sakin? Akala ko hika lang yan. Ubo. Gustong magsalita ni Su Wangkyo pero bigla siyang inubo ng malakas. Namumutla na siya at nanginginig. Tia, huwag mo akong takutin. Hindi ko kayang mawala ka. Ginoong Yang, kung alam mong may sakit ang tiyahin ko, kaya mo ba siyang gamutin? Napaiyak na si Su Qingmei. Basta mailigtas niyo lang ang tiyahin ko, babayaran ko kayo kahit magkano. Tumanggo siyang Luo, may kailangan pa akong asikasuhin, kaya pansamantala ko lang siyang matutulungan ngayon. Nakikiusap ako, tulungan mo na siya. Medyo kumalma si Su Qingmei. Ipinatong niyang Luo ang kanyang kanang kamay sa dibdib ng tiyahin. Anong ginagawa mo? Napasigaw si Su Qingmei sa gulat. Akala niya'y manyak siyang Luo. Relax, sabi niyang Luo, dahil puso ang problema, doon tayo mag-umpisa. Nanlamig ang tingin ni Su Qingmei, kapag sinamantala mo ang tiyahin ko, pagsisisihan mo yan. Ngumiti lang siyang Luo at hindi na nagsalita pa. Itinuon niya ang kanyang true chi at tinapik ang isang acupoint sa puso ni Su Wangkyo. Isa ito sa mga ultimate techniques mula sa Immortal Doctor Classics na itinuro ng matanda, ang Universe Acupoint Technique. Pagkatapos ng unang tapik, biglang napakuryente ang katawan ni Su Wangkyo kahit nawala siya sa ulirat, namula ang kanyang mukha. Pinagpatuloy niyang Luo ang pagtapik sa 2 pang acupoint at mabilis na inalis ang kamay. Agad tumigil ang pag-ubo ni Su Wangkyo at bumalik ang normal niyang hitsura. Miss, ayos na ang tiyahin mo. May aasikasuhin pa ako. Column. Bumaba siyang Luo at umalis. Hindi siya napansin ni Su Qingmei dahil abala ito sa tiyahin niya. Sa tamang pagkakataon, dumilat si Su Wangkyo. Agad siyang tinanong ni Su Qingmei, Tia, ayos ka lang ba? Kabanata 2, Pinahiya. Huminga ng malalim si Su Wangkyo at nagulat na nagsalita, hindi na ako nahihilo. Bukod pa roon, nawala na rin ang pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Napanganga si Su Qingmei sa kanyang narinig. Kung hindi niya nakita mismo, hindi siya maniniwala. Ang lalaking iyon ay tinapik lang ang dibdib ng kanyang tiyahin ng ilang beses, at agad na nawala ang mga sintomas. Napatingin si Su Wangkyo sa paligid at nagtanong, Qingmei, nasaan na si Ginoong Yang? Bumalik si Su Qingmei sa ulirat. Umalis na siya. Ano? Umalis na. Napabulala si Su Wangkyo, banal na manggagamot, si Ginoong Yang ay tiyak na isang banal na manggagamot. Bakit mo siya pinayagang umalis? Hindi pa tayo nakakapagpasalamat sa kanya, at ano pa? Tanong ni Su Qingmei. Bumilis ang paghinga ni Su Wangkyo at sinabi, sa napakahusay na kakayahan ni Ginoong Yang, malamang na kaya rin niyang gamutin ang lolo mo. Bahagyang napakunot ang noo ni Su Qingmei, Tia, sa nakaraang ilang taon, napakaraming doktor na ang sumubok gamutin si lolo pero nabigo. Talaga bang kaya niya? Kilala niya agad ang karamdaman ko sa isang tingin at alam niya kung kailan ito susumpong. Pikit matang sagot ni Su Wangkyo. At nailigtas niya ako mula sa bingit ng kamatayan sa loob lang ng ilang minuto. Sa tingin mo ba, hindi niya kayang gamutin ang lolo mo? Kailangan nating hanapin si Ginoong Yang. Napatulala si Su Qingmei, pero agad ding natauhan.
Pero tiya, umalis na siya. Paano natin siya hahanapin? Huminga ng malalim si Su Wangkyo. Hindi ba't sinabi ni Ginoong Yang kanina na pupunta siya sa pamilya Liu para tuparin ang kasunduan sa kasal? Puntahan natin ang pamilya Liu ngayon din. Sige, nagliwanag ang mga mata ni Su Qingmei. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan papunta sa pamilya Liu. Sa mansyon ng pamilya Liu. Sa loob ng bulwagan, isang hamak na promdi ang gustong mapang-asawa ang panganay na anak ng pamilya Liu. Nananaginip ka. Kahit ang palakang promdi gustong kumain ng karne ng sisni. Tumingin ka nga sa sarili mo. Promdi ka lang, hindi ka bagay dito. Liz, nilali at pinalalayas ng mga miyembro ng pamilya Liu ang binatang nasa harap nila. Ngayong araw sana ang engagement ni Liu Yuwei, panganay na anak ng pamilya Liu sa Jiang City, at Zhao Tianheng, panganay ng pamilya Zhao. Naroon ang mga chairman ng iba't ibang mayayamang pamilya at kumpanya, napaka-engrand ng selebrasyon. Ngunit biglang dumating si Yang Luo dala ang kontrata ng kasal at nais tuparin ang matagal ng kasunduan kay Liu Yuwei. Lubos itong ikinagalit ng pamilya Liu. Bagaman nasa ikatlong antas lang sila sa hanay ng mayayamang pamilya sa Jiang City, ang kasal sa ikalawang antas na pamilya Zhao ay napakalaking oportunidad para umangat. Kaya hindi nila hahayaan na masira ang plano nila. Tahimik lang si Yang Luo, hawak ang kontrata ng kasal, ngunit galit na galit sa loob. Sumunod lang siya sa utos ng kanyang matandang guro at pumunta roon upang tuparin ang kasunduan. Ngunit ngayon, may iba na pala itong pinakasalan ng hindi man lang ipinaalam sa kanya. Huminga ng malalim si Yang Luo at hinarap si Liu Changhe, matandang pinuno ng pamilya Liu. Ginoo Liu, ikaw mismo ang nakiusap noon sa aking guro para sa kasunduang ito. Ngayon ba'y tatalikuran mo ito? Ayon sa kanyang guro, minsang nailigtas nito si Liu Changhe mula sa kamatayan at pinahaba ang buhay nito ng 20 taon. Bilang kapalit, nagmakaawa si Liu Changhe na maging magkakamag-anak sila sa kasal. Ipinangako pa ang lahat ng yaman ng pamilya nila. Dagdag pa ng kanyang guro, kung tutuperin ng pamilya Liu ang kasunduan, pahahabain pa niya ang buhay ni Liu Changhe ng 10 taon. Nagngit-ngit si Liu Changhe, bata, 20 taon na ang lumipas. Wala nang bisa ang kasunduang iyon. Noon, pakitang tao lang ang ginawa ko sa guro mo pero naniwala ka agad. Sa madaling sabi, hindi ko papayagang mapang-asawa ni Yuwei ang anak ng isang dukhang doktor. Sumigaw naman si Liu Yuteng, pangalawang anak, tumingin ka nga sa salamin. Ang itsura mo, mukha kang pulubi, nasa na ang dignidad mo? Liz, maging si Liu Yuwei ay tumayo at mayabang na sinabi, Yang Luo, ang gusto kong mapang-asawa ay isang tunay na ginoo, mayaman, may pangalan. At ikaw, sino ka ba? Isang galing sa bundok na wala ni Katiting na kakayahan o pambili man lang ng disente. Wala kang karapatang mapang-asawa ako. Ngising demonyo naman si Zhao Tianheng, ako ang tagapagmana ng pamilyang Zhao at presidente ng isang kumpanyang may higit sa 10 bilyong halaga. Ikaw, anong meron ka? Wala kang pera, wala kang koneksyon. Isa kang walang kwenta. Ngumisi si Yang Luo, malamig ang ngiti, hindi ko hahabulin ang isang sirang sapatos na pinagpasapasahan na. Alam niya, sa isang tingin pa lang, na hindi na birhen si Liu Yuwei. Ramdam niya ang presensya ng maraming lalaki sa paligid niya. Kaya, para sa kanya, wala nang saysay ang kasunduang iyon. Anong tawag mo sakin? Sirang sapatos. Na. Kabanata 3, hindi na mabubuhay ng ilang araw pa. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Biglang napatulala ang lahat ng naruroon. Akala ng lahat ay dumalo sina Su Qingmei at Su Wangkyo sa engagement banquet. Pero sa itsura ng mga pangyayari, mukhang hindi yun ang dahilan ng pagpunta nila. At higit pa roon, mukhang naroon si Third Madam Su at Young Miss Su para lamang sa isang batang ligaw na lalaki. Paanong posible ito? Sa isang banda, naroon ang pamilya Su. Sa kabila, isang lalaking galing sa bundok. Hindi sila pwedeng ikumpara, hindi ba? Hindi inaasahan ni Yang Luo na hahabulin pa talaga siya ng dalawang magagandang babae. Ganda, mas maigi na ba pakiramdam mo? Lumingon si Yang Luo kay Su Wangkyo at nagtanong. Ngumiti si Su Wangkyo ng banayad, dahil kay Ginoong Yang, mas magaan na ang pakiramdam ko. Lumapit si Liu Changhe at nagtanong na may halong pagtataka, Third Madam Su, kilala niyo ba ang batang ito?
Tumango si Su Wangqiu at malamig na sinagot, ang ginoong ito ay aking tagapagligtas at kaibigan. Lumapit din si Liu Yue at pilit na ngumiti, Third Madam Su, baka nagkakamali po kayo. Ang batang ito ay kagagaling lang mula sa kabundukan. Bago pa man makasagot si Su Wangqiu, kumunat ang noo ni Su Qingmei. Kahit galing pa siya sa bundok, hindi ba't pwede pa rin siyang maging kaibigan namin? Nang pumasok pa lang siya, napansin na niyang hindi maganda ang relasyon niyang Luo sa pamilya Liu, kaya't wala na siyang balak maging magalang sa mga ito. Nagmadaling sumagot si Liu Yue, Miss Su, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, bilang third madam at young miss ng pamilya Su, hindi ba't hindi nararapat na makipagkaibigan kayo sa isang mababang uri ng tao? Lumamig ang tingin ni Su Qingmei, Miss Liu, tingin ko'y wala kang karapatan na pakialaman kung sino ang pinipiling kaibiganin ng pamilya Su. Napanganga si Liu Yue at walang naisagot. Pero nagsalita si Liu Yuteng na hindi natuwa. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Hindi maganda na nakikipagkaibigan kayo sa kung sino-sino lang. Ano ba iyang ugali ninyo? Mabagal na lumingon si Su Qingmei at malamig na tinitigan si Liu Yuteng. Nagulat si Liu Changhe at agad na sumigaw, tumigil ka na. Napahiya si Liu Yuteng at reklamo, Lolo, wala naman po akong maling sinabi. Sinabi kong tumigil ka. Galit na galit si Liu Changhe at sinampal sa mukha si Liu Yuteng. Natamba si Liu Yuteng sa lakas ng sampal at nagsimulang umiyak. Pinunasan ni Liu Changhe ang pawis sa noo at ngumiti ng pilit, Miss Su, patawarin niyo na ang kabataan sa kanyang kakulangan sa pag-iisip. Wala silang magagawa, kahit na mayaman din ang pamilya Liu, hindi sila kasing tindi ng pamilya Su. Kung magagalit sa kanila ang pamilya Su, baka hindi na sila makapwesto pa sa Jiang City. Miss Su, matagal ko na po kayong hinahangaan. Ako si Zhao Tianheng mula sa pamilya Zhao. Lumapit si Zhao Tianheng na may magandang ngiti at inabot ang kamay kay Su Qingmei. Si Su Qingmei ang iniidolo ng lahat ng binatang anak mayaman sa Jiang City, pati siya ay ganoon. May relasyon ba tayo? Malamig ang mga mata ni Su Qingmei at hindi man lang inabot ang kamay. Napahiya si Zhao Tianheng at binawi ang kamay, Miss Su, gusto ko lang sanang makilala kayo. Pero hindi siya pinansin ni Su Qingmei at ngumiti na lang kay Yang Luo, Ginoong Yang, may gusto kaming ipakiusap ng tiyahin ko. Pwede po ba? Napangiti si Yang Luo at tumango, syempre. Talaga, mabuti naman. Tuwang-tuwa si Su Qingmei. Ginoong Yang, maaari ba tayong mag-usap sa labas? Sige. Tumango si Yang Luo at sumama kina Su Qingmei at Su Wangqiu palabas. Pero bago sila umalis, tiningnan ni Yang Luo si Liu Changhe ng malamig at nagsalita. Liu Changhe, payo ko lang. Maghanda ka na ng kabaong. Hindi ka na magtatagal. Walang hiya ka, ikaw. Akma ng sisigot si Liu Yue pero pinigilan siya ng tingin ni Liu Changhe. Napansin niyang kampi kina Yang Luo sina Su Qingmei at Su Wangqiu, kaya ayaw na niyang lumala pa. Pero itim na ang mukha ni Liu Changhe. Sino ba naman ang hindi magagalit kung sabihan kang mamamatay ka na? Sa isip niya, tinatakot lang siya ni Yang Luo. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay malusog pa siya. Pwede pa siyang mabuhay ng 8 o 10 taon pa. Pero ang iniisip niya ngayon, paano naging kakilala ng batang ito ang mga taong mula sa pamilya Su? Samantala, si Zhao Tianheng ay napuno ng galit at inggit. Hinding-hindi niya kakalimutan ang kahihiyang idinulot ni Yang Luo. Gitling-gitling-gitling. Sa labas ng vilya ng pamilya Liu. Naglakad ang tatlo palabas. Nagtanong si Yang Luo, ano po ba ang gusto niyong ipagawa sa akin, mga binibini? Maganda ang impresyon niya sa dalawang ito. Una, sila ang naghatid sa kanya sa syudad, at ngayon, tinulungan siyang pabagsakin ang kay-abangan ng pamilya Liu. Kaya handa siyang tumulong. Bukod pa roon, bago pa lang siya sa Jiang City at wala pang kakilala. Maari siyang makatulong, at baka sila rin ang makatulong sa kanya balang araw. Sabi ni Su Qingmei, Ginoong Yang, gusto naming hilingin sa iyo na iligtas ang lolo ko. Tumango si Yang Luo at ngumiti, Nako, nasa tamang tao kayo. Walang sakit sa mundo na hindi ko kayang gamutin. Napakunot noo si Su Qingmei, pero Ginoong Yang, hindi niyo pa nga alam kung anong sakit ng lolo ko. Paano niyo nasabing kaya niyo siyang pagalingin? Pakiramdam niya ay masyadong mayabang ang taong ito. Hindi pa man niya nakikita ang pasyente, pero nagyayabang na agad.
Tama ba ang naging desisyon nilang dalawa? Ngumiti si Yang Luo at sinabi, huwag kayong mag-alala. Basta humihinga pa ang pasyente, kaya ko siyang pagalingin. Bagamat nag-aalinlangan si Su Qingmei, wala na rin silang ibang pagpipilian kundi sumubok. Sumabat si Su Wangqiu, Ginoong Yang, pumunta na tayo sa ospital. Sige, tumango si Yang Luo at sumama sa sasakyan papuntang Jiang City Central Hospital. Gitling gitling gitling, sa Jiang City Central Hospital. Sa isang espesyal na silid, ginagamot ni Huang Tian, isang kilalang manggagamot sa Jiang City, ang isang matandang lalaking nasa kama. Halatang kabado ang lahat ng nasa paligid. Lalo na ang dean ng ospital, si Tang Dexen, isang balisa. Hindi mo masisisi, ang pasyente sa kama ay si Su Guoxiong, ang dating mataas na opisyal sa lalawigan at ang patriarka ng pamilya Su. Kung may mangyaring masama sa kanya, siguradong matatanggal sa pwesto si Tang Dexen. Lumipas ang kalahating oras, napabuntong hininga si Huang Tian at tinanggal ang mga karayom sa katawan ni Su Guoxiong. Nagmadaling nagtanong si Tang Dexen, Divine Dr. Huang, ano pong lagay ni Old Master Su? Lahat ng tao ay nakatingin kay Huang Tian ng may pag-asa. Umiling si Huang Tian at malungkot na nagsalita. Kung alam ko lang ang huling 3 karayom ng 9 needles of revolving yang, baka may pag-asa pa. Pero sa ngayon, wala akong magagawa. Nagmamakaawa sina Su Wenfeng at Su Wenbin, ang mga anak ni Su Guoxiong, Divine Dr. Huang, iligtas niyo po ang ama namin. Kahit ano po ang gusto niyo, ibibigay ng pamilya Su. Napangiwi si Huang Tian, hinahangaan ko po si Old Master Su, pero kahit gusto ko siyang iligtas, kulang pa ang aking kakayahan. Sa totoo lang, baka hindi na siya umabot ng hating gabi ngayong gabi. Maghanda na po kayo, wala na raw pag-asa. Kung si Huang Tian na ang nagsabi, sino pa sa buong Jiang City ang makakaligtas sa kanya? Nanghina at napaluha sina Su Wenfeng at Su Wenbin. Maging si Din Tang at ang ibang doktor ay napabuntong hininga. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa labas. Sinong? Nagsabing hindi na siya aabot sa hating gabi. Kabanata 4, Manloloko, Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Pagkarinig ng tunog, agad na napalingon ang lahat. Sa sandaling iyon, isang grupo ng tao ang pumasok. Nangunguna siyempre sina Su Wangqiu at Su Qingmei. Sumusunod sa likod nila si Yang Luo. Qingmei, Wangqiu, nandito na kayo. Bati ni Su Wenfeng na punong-puno ng lungkot ang mukha. Kuya, kumusta si ama? Mabilis na tanong ni Su Wangqiu. Puno rin ng pag-asa ang tingin ni Su Qingmei kay Su Wenfeng. Namula ang mga mata ni Su Wenfeng habang umiiling, sabi ni banal na Dr. Huang, si ama, hindi naaabot ng hating gabi. Pagkasabi nito, napahandusay halos sina Su Wangqiu at Su Qingmei. Bumagsak ang luha ni Su Qingmei habang umiiyak, hindi pwede. Hindi mamamatay si Lolo. Banal na Dr. Huang, wala na ba talagang ibang paraan? Tanong ni Su Wangqiu habang puno ng luha ang kanyang mukha. Pasensya na, wala na talaga akong magagawa. Sagot ni Huang Tian bago humarap kay Yang Luo, bata, ikaw ba ang nagtanong sa sinabi ko kanina? Tama, ako nga. Tumango si Yang Luo. Sumabat si Tang Dexen na nakakunot ang noo, bata, alam mo ba kung sino ang kaharap mo ngayon? Siya ang number 1 na banal na doktor sa Jiang City, si Miracle Dr. Huang, kilala bilang Divine Needle King. Dahil sinabi na niya, tiyak na totoo iyon. Anong karapatan mong questionin ang sinasabi niya? Napangiti si Yang Luo, ganun ba? Pwede na palang tawaging banal na doktor ang kahit sino ngayon. Pagkarinig nito, nabigla ang lahat. Bata, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Si banal na Dr. Huang yan. 30 taon na siyang doktor at libo-libo na ang napagaling. Direktor pa nga siya ng Chinese Medical Association. Paano mo siya basta-basta ku-questionin? Isa-isang nagsalita ang mga doktor, hindi natuwa sa pagiging arrogant ni Yang Luo. Naniit ang mga mata ni Huang Tian kay Yang Luo, bata, ibig mo bang sabihin, kaya mong pagalingin si matandang Ginoong Su? Napakadali niyan. Commandant si Yang Luo. Nang pumasok siya kanina sa silid, agad niyang nakita ang tunay na kondisyon ni matandang Ginoong Su at 100% siyang tiyak na kaya niya itong pagalingin. Tumawa ng mapanlate si Huang Tian, bata, kung mapapagaling mo nga si matandang Ginoong Su, handa akong tanggapin kang guro. Ngumiti si Yang Luo, matanda, kahit gusto mong maging alagad ko, hindi kita tatanggapin.
Lalong nagalit ang lahat, tila binabastos ni Yang Luo si banal na Dr. Huang. Sumimangot si Huang Tian sa matinding galit. Sa tagal niyang pagiging doktor, palagi siyang ginagalang saan man siya pumunta. Ngayon lang siya nalapastangan ng ganito. Wang Qiu, Qingmei, sino ba talaga ang batang ito? Tanong ni Su Wenfeng na halatang galit. Mabilis na paliwanag ni Su Qingmei, Uncle, siya si Ginoong Yang Luo. Kamakailan lang, inatake ng myocardial inflammation si Auntie. Si Ginoong Yang ang nagpaga ng kanyang kondisyon. Kaya inanyayahan namin siya ni Auntie na tingnan si Lolo. Plano lang talaga ni Qingmei na subukan si Yang Luo. Ngunit ngayon, nakasagupan nito agad si Divine Dr. Huang, kaya nag-aalangan siyang ituloy pa. Oh, nagpakita ng interes si Su Wenfeng, bata, doktor ka rin ba? Tama, doktor ako, sagot ni Yang Luo. Kaya mo talagang pagalingin ang ama ko? Tanong muli ni Su Wenfeng. Oo, maikling sagot ni Yang Luo, pero matatag. Tumawa ng mapanlate si Tang Dexon, bata, kung doktor ka nga, anong medikal na universidad ang pinag-aralan mo? Wala akong pinasok na medikal na universidad. Umiiling si Yang Luo. Hey! Muling tumawa si Tang Dexon, hindi ka man lang nag-aral sa medikal na eskwelahan, tapos sasabihin mong doktor ka. Loko kayata. Humarap ito kay Su Wenfeng, City Lord Su, sa tingin ko, manloloko lang talaga ang batang ito. Paalisin na natin. Mariing sinabi ni Su Wenfeng, bata, hindi ko na iniintindi kung sino ka. Bibilang ako ng 3, mawala ka sa paningin ko. Ngunit biglang nagsalita si Huang Tian, City Lord Su, sandali lang. Anong kailangan ninyo, banal na Dr. Huang? Tanong ni Su Wenfeng nang may paggalang. Sagot ni Huang Tian, dahil matapang ang batang ito sa mga sinabi niya, bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Nabigla si Su Wenfeng at ang iba pa. Anong ibig sabihin ni Huang Tian? Tumingin si Huang Tian kay Yang Luo, bata, dahil sinabi mong kaya mong gamutin si matandang Ginoong Su, sabihin mo sa amin kung ano ang sakit niya. Napalingon ang lahat kay Yang Luo. Alam nilang nais lamang ni Huang Tian na mapahiya ang bata. Hindi nagdalawang isip si Yang Luo at agad na nagsalita. May mga tagong pinsala ang baga, baywang, at mga binti ng matandang ito, at matagal na yon. Noong bata pa siya, kinaya pa ng katawan niya, pero ngayong matanda na siya, bumaba na ang kakayahan ng katawan niya. Kaya hindi na niya kayang tiisin ang mga tagong sakit. Buti na lang at malakas pa rin ang katawan niya, kaya buhay pa siya ngayon. Kung hindi, matagal na sana siyang patay. Nabigla sina Huang Tian, Tang Dexon, at ang iba pa. Ang sinabi ni Yang Luo ay eksaktong-eksakto sa resulta ng kanilang pagsusuri. Ayon sa pamilya Su, dating sundalo si Su Guoxiong at maraming sugat ang natamo mula sa digmaan. Pero paano ito nalaman ng bata? Mabilis na tumugon si Huang Tian, malamang sinabi lang sayo ni na Third Madam at Miss Su, tama ba? Agad na umiling si Su Qingmei, hindi po, banal na Dr. Huang. Hindi ko sinabi kay Ginoong Yang ang tungkol sa sakit ni Lolo. Ano? Nagulat si Huang Tian at tinitigan si Yang Luo, paanong nalaman mo? Natural lang. Hiba't balikat ni Yang Luo. Matanda, bilang isang manggagamot ng tradisyonal na medisinang Chino, sigurado akong alam mo ang konsepto ng diagnosis through observation, hindi ba? Well, hindi makasagot si Huang Tian. Alam niyang ang TCM, Traditional Chinese Medicine, ay may 4 na paraan ng pagsusuri, pero hindi niya kayang makita ang lahat ng karamdaman ng isang tao sa simpleng pagtingin lamang. Para makita ang ganitong kalalim na kondisyon sa isang tingin lang, sobrang taas ng antas ng medikal na kakayahan ng batang ito. Ngunit halatang wala pa sa 30 si Yang Luo. Kahit sinimulan niya sa sinapupunan ng pag-aaral ng medisina, paano naging ganito kagaling? Huminga ng malalim si Huang Tian, bata, tila may tunay kang kakayahan. Ngumiti si Yang Luo, mas magaling ako kaysa sayo. Ikaw talaga, galit na galit si Huang Tian. Pero sa sandaling ito, nagbago na ang tingin ng lahat kay Yang Luo. Hindi kasi madali ang mapuri ni Huang Tian, lalo na sa isang kabataan. Pinigilan ni Huang Tian ang galit at sinabing, bata, dahil sinabi mong kaya mong gamutin si matandang Ginoong Su, bibigyan kita ng pagkakataon. Banal na Dr. Huang, papayag ba talaga tayo na siya ang maggamot? Agad nakabado si Su Wenfeng. Oo nga, paano kung may mangyari? Sabat ni Tang Dexon na halatang hindi pa rin tiwala kay Yang Luo.
Ngunit matapang na sagot ni Huang Tian, kung may mangyari man, ako ang mananagot. Kabanata 5, isang tunay na banal na doktor. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Pagkarinig nito, hindi na nakapagsalita sina Su Wenfeng, Tang Dexen, at ang iba pa. Dahil sinabi ni banal na Dr. Huang na pananagutan niya ito, wala na silang masabi pa. Tumingin si Yang Luo kay Huang Tian at sinabi, matanda, hindi man magaling ang kakayahan mo sa medisina, pero responsable ka naman. Napakunot ang kilay ni Huang Tian sa galit sa narinig. Ako, si Huang Tian, ay isang responsableng tao. Kailangan pa bang ikaw ang magsabi niyan? Okay, ayoko nang palawigan pa. Simulan na natin. Sabi ni Yang Luo sabay lakad papunta sa kama. Ginoong Yang, talagang magagamot mo ba ang lolo ko? Tanong ni Su Qingmei habang nakatingin sa kanya na para bang may puppy dog eyes. Huwag kang mag-alala, binigyan ni Yang Luo ng panatag na tingin si Su Qingmei. Matalim ang tingin ni Su Wenfeng kay Yang Luo at sinabi, bata, kung magagamot mo ang ama ko, magkakaroon ka ng malaking utang na loob mula sa pamilya Su. Pero kung hindi mo magawa, pananagutan mo ito. Hintayin mo na lang. Walang emosyon na sagot ni Yang Luo sabay abot ng kamay. Nagmadali akong pumunta kaya wala akong nadalang pilak na karayom. Pahiram muna. Heto, iniabot ni Huang Tian ang kanyang mga karayom. Kinuha ni Yang Luo ang mga karayom at nagsimulang mag-akupuntura kay Su Guoxiong. Pinalibutan siya ng iba pa. Gusto rin nilang makita kung may tunay ba siyang kakayahan. Swish! Direktang pinakilos ni Yang Luo ang tunay na chi sa kanyang katawan at pinasok ito sa pilak na karayom. Mabilis niyang itinusok ang unang karayom sa isang acupoint sa katawan ni Su Guoxiong. Pagkapasok ng unang karayom, ito'y bahagyang nang inig at naglabas pa ng gintong liwanag. Namangha ang lahat sa nakita. Akala nila'y isang palabas lang ito. Ito ba ang Providence Needle? Hindi napigil ang mapatili si Huang Tian. Banal na Dr. Huang, ano ang Providence Needle? Tanong ni Su Wenfeng, litong-lito. Paliwanag ni Huang Tian ng mahina, ang Providence Needle ay isang paraan ng akupuntura na gumagamit ng tunay na chi ng isang tao. Tanging mga nakapagsanay ng mataas na antas ng akupuntura lamang ang makakagamit nito. Maaring talagang magagamot ng batang ito si matandang Su. Pagkasabi nito, nagbago ang tingin ni na Su Wenfeng at Su Wenbin kay Yang Luo. Kung ganoon ang sabi ni Huang Tian, baka nga may kakayahan ang batang ito. Kasalukuyan, seryoso ang ekspresyon ni Yang Luo. Isa-isang bumagsak ang pilak na mga karayom at tinamaan ang mga acupoint ni Su Guoxiong. Pagkapasok ng ikasyam na karayom, tagumpay, bahagyang huminga ng malalim si Yang Luo at inalis ang kanyang kamay. Diyos ko, ito ba ang 9 Needles of Heavenly Tao? Hindi na naitago ni Huang Tian ang kanyang pagkasabik at napasigaw. Namumula ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata, at mabilis ang paghinga habang nakatitig sa eksena sa harap niya. Banal na Dr. Huang, ano ang 9 Needles of Heavenly Tao? Tanong ni Tang Dexen. Lunok ni Huang Tian at sinabi, mula noon hanggang ngayon, maraming teknik ng akupuntura ang naipasa sa Divine Continent. Pero sa lahat ng ito, may 10 teknik na itinuturing na pinakakamangha-mangha, kayang buhayin ang patay at agawin ang buhay mula kay kamatayan. Kaya tinatawag itong Divine Needle List. Ang natutunan kong 9 Needles of Revolving Yang ay pang-10 lamang, ngunit ang 9 Needles of Heavenly daw ang numero 1. Dati nabasa ko ito sa isang sinaunang aklat. Akala ko'y matagal nang nawala ang teknik na ito. Hindi ko inakalang makikita ko ito ngayon. Ako, si Huang Tian, ay maaari nang mamatay ng walang panghihinayang. Tumingin si Yang Luo kay Huang Tian at sinabi, matanda, matalino ka rin pala. Tuwang-tuwang. Tanong ni Huang Tian, Ginoong Yang, saan mo natutunan ang 9 Needles of Heavenly Tao? Sagot ni Yang Luo, itinuro sa akin ng aking guro. Sino ang guro mo? Tanong pa muli ni Huang Tian. Umiling si Yang Luo, hindi ko rin alam ang pangalan ng guro ko. Napabuntong hininga si Huang Tian, mukhang isa siyang tunay na ermitanyo. Hehe, kahit gaano pa raw kagaling ang 9 Needles of Heavenly Tao, hindi pa rin naman gising si matandang Su. Pabulong na sabi ng isang resident doctor. Pero, ubo, biglang umubo si Su Guoxiong at dahan-daw ang damilat ang kanyang mga mata. Biglang, tumahimik ang buong silid. Nagulat ang lahat sa nakita. Nagising si Su Guoxiong.
Ang taong nasa bingit ng kamatayan ay muling nagkamalay. Lalo na ang resident doctor na nagkomento kanina, parang nasampaw sa mukha. Bilasan niyong i-check si matandang Su. Agad na utos ni Tang Dexon. Agad sinuri ng mga doktor ang katawan ni Su Guoksyong gamit ang iba't ibang instrumento. Isang doktor ang nagulat, Direktor, normal na po ang lahat ng vital signs ni matandang Su. Lahat ay bumalik na sa normal. Hindi makapagsalita sina Tang Dexon at ang mga doktor. Tunay na nagamot siya ng batang ito. At sa loob lamang ng mahigit 10 minuto. Isang banal na doktor. Tunay na banal na doktor. Lolo, Papa, lumapit ng may luha sa mata sina Su Wenfeng, Su Wenbin, Su Wangqiu, at Su Qingmei. Ngumiti si Su Guoksyong, Wenfeng, Wenbin, Wangqiu, Qingmei, nandito kayong lahat. Halos maiyak si Su Qingmei. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang katawan mo? Sabi ni Su Guoksyong, mas magaan na. Hindi na masakit ang katawan ko. Habang sinasabi ito, tumingin siya kay Huang Tian, salamat sa paggagamot mo sa akin, banal na Dr. Huang. Hindi. Umiiling sagot ni Huang Tian, matandang Su, hindi ako ang nagligtas sa iyo. Ang binatang ito ang may gawa. Tumingin si Su Guoksyong kay Yang Luo, tila hindi makapaniwala, banal na Dr. Huang, huwag kang magbiro. Alam ko ang kalagayan ko. Hindi basta-basta magagamot ito ng kahit sino. Paanong ang batang ito ang nakagamot? Sabi ni Su Qingmei, Lolo, si Ginoong Yang talaga ang nagligtas sa iyo. Tumango rin ang iba. Nang makita ang lahat ng tumatango, nag-iba ang ekspresyon ni Su Guoksyong. Hindi pa rin siya makapaniwala, bata, totoo ba? Talagang ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang bahala kung maniniwala ka. Walang pakialam na sagot ni Yang Luo. Ayos. Ang kabataan nga'y nakahihigit sa matatanda. Bata, mahusay ka. Masiglang sabi ni Su Guoksyong, malaki ang utang na loob sayo ng pamilya Su. Pasasalamatan ka namin ng lubusan. Sa sandaling iyon, lumapit si Su Wenbin at iniabot ang isang bank card kay Yang Luo. Ginoong Yang, maraming salamat sa pagliligtas sa ama ko. May 50 na milyong piso sa card na ito. Ang password ay ang huling 6 na numero ng card number. Siyempre, maliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa mong kabutihan sa amin. Sa hinaharap, anuman ang kailangan mo, makipag-ugnayan ka lang sa pamilya Su. Kinuha ni Yang Luo ang bank card at walang pakialam na inilagay ito sa kanyang bulsa. Dahil dito, lalo pang humanga si Su Guoksyong. Ginoong Yang, ako'y nagnanais maging alagad mo. Biglang yumuko si Huang Tian ng malalim, puno ng pananabik at kaba ang kanyang mga mata. Gitling-gitling. Kabanata 6, Magpakasal. Nang makita ng lahat si Huang Tian na kinikilala si Yang Luo bilang kanyang guro, lahat ay nabigla. Si Huang Tian ay isang kilalang tao sa mundo ng tradisyonal na medisina sa China. Ngunit ngayon, kinikilala ni Huang Tian ang isang binatang mas bata sa kanya ng ilang dekada bilang kanyang guro. Kapag kumalat ito, tiyak na magkakagulo ang buong lungsod ng Jiang. Tiningnan ni Yang Luo si Huang Tian ng walang emosyon at nagsabi, matanda, ayoko talagang tumanggap ng alagad, pero dahil isa kang mabuting tao, maaari kong pag-isipan ito. Pagkasabi niya nito, lahat ng naroon ay namutla. Ibinaba na ni Huang Tian ang kanyang dangal upang kilalanin siya bilang guro, ngunit ang batang ito ay nagsasabing, pag-iisipan pa. Ngunit hindi nagalit si Huang Tian. Sa halip, masaya pa niyang sinabi, ayos lang. Ginoong Yang, pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang iyong sagot kahit kailan. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng contact details at umalis si Huang Tian. Pagkaalis niya, muling lumapit si Tang Dexon na may ngiti sa labi, Ginoong Yang, patawad kung na-offend kita kanina. Ngayon, taos-puso akong nag-aanyaya sa iyo na maging chief physician ng Departamento ng Tradisyonal na Medisina sa aming Central Hospital. Ang iyong taunang sahod ay 5 milyong yuan. Nang marinig ito, lahat ng doktor sa paligid ay nainggit. Ngunit nang maisip nilang tunay na kahanga-hanga ang kakayahan ni Yang Luo sa medisina, normal lamang na pahalagahan siya ng dean. Nakunat ang noo ni Yang Luo at sinabi, hindi ba't sinabi mo kanina na hindi ako maituturing na doktor dahil hindi ako nag-aral sa medical university? Napilitang tumawa si Tang Dexon at sinabing, Ginoong Yang, hindi ko agad nakilala ang isang tunay na eksperto.
Kahit pa ang iba ay galing sa kilalang unibersidad, ang kakayahan nila ay hindi may kumpara sa iyo. Basta't handa kang pumasok sa aming ospital, hindi na ito magiging problema. Namula ang mukha ng ibang doktor, halatang sila ang tinutukoy. Umiling si Yang Luo at sinabi, pasensya na, pero wala akong balak maging doktor sa ospital. Nang hinayang si Tang Dexon at pilit pang nag-alok, Ginoong Yang, pag-isipan mo pa sana. Kung papayag ka, maaari rin kitang gawing Vice Dean, at maaari pa nating taasan ang iyong sahod. Din Tang, bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Huwag nang ipilit. Magsalita na si Su Guoxiong. Malalim na napabuntong hininga si Tang Dexon at iniabot ang kanyang calling card, Ginoong Yang, taos puso ang aking paanyaya. Naway pag-isipan mo pa, kapag handa ka na, tawagan mo lang ako. Tumanggo si Yang Luo at tinanggap ang calling card. Muling tumingin si Su Guoxiong kay Tang Dexon, Din Tang, mauna ka na. May kailangan kaming pag-usapan. Tumanggo si Tang Dexon at umalis kasama ang mga doktor. Nang makaalis na sila, tiningnan ni Su Guoxiong si Yang Luo at tinanong, bata, taga saan ka? Sino ang mga magulang mo? Sumagot si Yang Luo ng tapat, matandang Su, wala po akong magulang o tahanan. Ang aking guro ang nagpalaki sa akin. Kawawa ka naman. Napabuntong hininga si Su Guoxiong. Nasaan na ang guro mo ngayon? May pinuntahan siya. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sa gilid, nagtataka sina Su Qingmei at iba pa. Bakit tila parang kinikilala ni Su Guoxiong si Yang Luo? Muling tanong ni Su Guoxiong, bakit ka nandito sa lungsod ng Jiang? Ayon po sa utos ng aking guro, narito ako upang tuparin ang kasunduan sa pamilya Liu. Ikinwento ni Yang Luo ang nangyari sa pamilya Liu. Pagkarinig nito, nagalit si Su Wenfeng. Sobra na talaga ang pamilya Liu. Kung gusto nilang putulin ang kasunduan, hindi ba pwedeng pag-usapan ito ng maayos? Masasabi mo pa, sobra talaga sila. Wika ni Su Wenbin. Doon lang. Naunawaan ni na Su Qingmei at Su Wangqiu kung bakit nagkaalitan si Yang Luo at ang pamilya Liu. Biglang ngumiti si Su Guoxiong. Lolo, bakit ka nakangiti? Tanong ni Su Qingmei. Nakakatawa lang na hindi nila nakilala ang isang mabuting manugang. Ngumiti si Su Guoxiong, sabay sabing, kung ayaw siya ng pamilya Liu, kami sa pamilya Su ay gusto siya. Qingmei, pumili ka ng araw. Pakasalan mo si Little Luo. Ha! Sabay na nagulat sina Yang Luo at Su Qingmei. Maging sina Su Wenfeng, Su Wenbin, at Su Wangqiu ay namangha sa sinabi. Tatay, hindi ba't masyadong biglaan ito? Oo nga naman, hayaan natin si Qingmei na magdesisyon sa sarili niyang buhay. Tay, baka may ibang paraan naman para masaklian natin si Ginoong Yang. Sagot naman ni Su Guoxiong, Qingmei, galit ka ba sa batang ito? Hindi naman. Umiling si Su Qingmei. Ngunit ngayon lang kami nagkakilala ni Ginoong Yang. Wala pa po kaming damdamin para sa isa't isa. Pwede namang buuin ang damdamin. Ngumiti si Su Guoxiong at humarap kay Yang Luo, bata, ano sa palagay mo kay Qingmei? Sagot ni Yang Luo, hindi lang maganda si Binibining Su, kundi marangal din. Isa siyang tunay na kagalang-galang na babae. Pero ngayon lang po kami nagkita, tapos kasal agad. Kung hindi naman kayo galit sa isa't isa, pwede nang magpakasal. Pinutol siya ni Su Guoxiong, desidido na ako. Wala nang makakapagbago ng isip ko. Ang totoo, may naalala si Su Guoxiong mula sa 10 taon na ang nakalipas, isang matandang dawist ang nagsabing darating ang isang panganib sa kanyang buhay, ngunit ito'y maliligtas ng isang taong may kapalarang 9 Heavenly Emperors. Naniniwala siyang si Yang Luo ang taong iyon. Alam din ni Su Wenbin na hindi madaling baguhin ang desisyon ng kanyang ama. Ngunit iminungkahi niya, tatay, kung gusto mo talagang magkatuluyan sila, bakit hindi mo na sila ipagkasundo? Kung okay ang lahat, doon na lang natin ituloy sa kasal. Sumang-ayon si Su Wenfeng, tama si ikalawang kapatid. Magsimula muna tayo sa kasunduan. Pwede rin. Ipagkasundo muna natin sila. Tumanggo si Su Guoxiong, Wenfeng, Wenbin, Wangqiu, ihanda ang lahat. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon tayo ng engagement banquet para kina Qingmei at Little Luo. Kailangan engrandi ito. Pagkatapos ay idinagdag niya, huwag kalimutang imbitahan ang pamilya Liu. Gusto kong makita ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang si Little Luo ay magiging manugang ng pamilya Su. Opo, tatay. Tumanggo ang 3.
Bumaling si Su Guokshong kay Qingmei, mula ngayon, dito muna titira si Little Luo sa iyo. Magkakasama kayo, mas madaling mabuo ang damdamin. Opo, lolo. Umiling si Su Qingmei sa kawalan ng magagawa. Pagkatapos nito, dahil may pag-uusapan pa si Su Guokshong at ang iba, sabay na lumabas ng silid sina Yang Luo at Su Qingmei. Kabanata 7, Teknik ng pagsupil ng dragon ng siyam na kalangitan. Pagkalabas mula sa ospital, pakiramdam ni Yang Luo ay parang nananaginip siya. Bumaba siya ng bundok para tuparin ang isang kasunduan, pero ngayoy bigla siyang nagkaroon ng isa pang magandang kasintahan. Ganoon din ang naramdaman ni Su Qingmei, parang nanaginip siya. Hindi niya inaasahan na may pagkakasundo siya sa isang lalaking kakakilala pa lang niya. Sa totoo lang, ayaw niya, ngunit ayaw rin niyang suwayan ang kagustuhan ng kanyang lolo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, nagsalita si Yang Luo, Miss Su, kung ayaw mo talaga, kakausapin ko na lang si Lolo Su ngayon. Huwag, pinigil siya ni Su Qingmei, kakagaling lang ni Grandpa. Ayokong mapag-alitan siya, kung ganoon, totohanan na ba talaga ang kasunduan natin? Tiningnan ni Yang Luo si Su Qingmei na may halong pagkalito sa mukha. Hindi naman siya lugi kung mapapakasal siya sa isang napakagandang babae. Bukod pa rito, hindi pa nagtatagal nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang katawan ng babaeng ito at napagtanto niyang ang pisikal na anyo nito ay tinatawag na innate Turian body, eksaktong kapareha ng innate Turian body na nasa kanya. Perpekto silang magkamatch para sa dual cultivation, na makakatulong upang balansehin ang sobrang yang energy sa kanyang katawan. Hindi lang male iligtas nito ang kanyang buhay, kundi makatutulong din sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Kaya pumayag siyang sumunod sa kahilingan ni Lolo Su. Sa madaling salita, kahit hindi siya maipakasal sa babaeng ito, hindi pa rin siya aalis sa tabi nito sa loob ng 3 taon. Huminga ng malalim si Su Qingmei at nagsabi, Yang Luo, makipagkasunduan muna tayo ayon sa kagustuhan ni Grandpa. Kapag tuluyang gumaling si Grandpa, saka natin sabihin na kakanselahin natin ang kasunduan. Magsasalita pa sana si Yang Luo pero nagpatuloy si Su Qingmei, nakatira ako sa Villa 8 ng Imperial River Court. Heto ang susi, mauna ka na doon. May aasikasuhin pa ako sa kumpanya, kaya hindi muna ako uuwi. Iniabot ni Su Qingmei ang susi kay Yang Luo bago sumakay ng sasakyan at umalis ng ospital. Pagkaalis ni Su Qingmei, sumakay ng taxi si Yang Luo patungong Imperial River Court. Isa ang lugar na ito sa pinakamamahaling mga subdivision sa Jiang City, ang bawat villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong yuan. Hawak-hawak ni Yang Luo ang susi sa harap ng Villa No. 8. Napaisip siya, napakayaman ng magiging asawa ko. Bagong dating siya sa lungsod at wala pa siyang matutuluyan, kaya ayos na rin ang manatili rito. Pagpasok sa villa, dumiretso si Yang Luo sa sala at naupo sa sofa. Matandang gagong iyon, ginawa ko na ang gusto mo, pero nilabag ng kabilang panig ang kasunduan. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Napabuntong hininga si Yang Luo. Itinaas niya ang kaliwang kamay at tiningnan ang isang itim na sinaunang singsing sa kanyang gitnang daliri. Ibinigay iyon ng matanda sa kanya, isang storage ring na may espasyong 100 metro kwadrado para mapaglagyan ng kung ano-anong gamit. Ipinadaloy niya ang kanyang truchi at inilabas ang isang maliit na itim at gintong token mula sa singsing. Ayon sa matanda, ang token na iyon ay tinatawag na Divine Emperor Token. Hawak niya iyon bilang karapatan upang pamunuan ng isang malaking internasyonal na organisasyong itinatag ng matanda. Ngunit hindi pa rin lubusang naniniwala si Yang Luo sa sinabi nito. Gayunman, makikita rin niya sa hinaharap kung totoo nga ba. Matapos ibalik ang Divine Emperor Token sa singsing, inilabas niya ang 5 larawan. Sa bawat larawan ay may tig-isang batang babae, mula sa edad ng mga paslit hanggang sa mga teenager. Bagamat bata pa, kita ng magiging magaganda ang mga ito paglaki. Marahang hinaplos ni Yang Luo ang mga larawan at bamulong, eldest senior sister, second senior sister, third senior sister, fourth senior sister, fifth senior sister, miss na miss ko na kayo. Habang pinagmamasdan ng mga larawan, napuno ng pananabik ang kanyang mga mata. Naalala niya ang masayang araw noong sila'y nag-eensayo at naglalaro kasama ang kanyang mga senior sister.
3 o 4 na taong gulang pa lang siya noon, at inaalagaan siya ng mga ito na parang totoong kapatid. Ulila na siya noon at inampun lamang ng matanda, kaya bukod sa matanda, ang 5 senior sister niya ang tanging nagmahal at nag-alaga sa kanya. Mga senior sister, sana magkita tayo ulit. Pinunasan niyang Luo ang ilong at ibinalik ang mga larawan sa singsing. Ngunit bukod sa kasunduang dapat niyang tuparin at paghahanap sa 5 senior sister, layunin din niyang malaman ang kanyang pinagmulan, kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Maraming beses na niyang tinanong ang matanda tungkol sa mga magulang niya, ngunit palaging tahimik ito. Ang tanging sagot, malalaman mo kapag sapat na ang lakas mo. Tatay, nanay, hahanapin ko kayo. Pangako, ipinikit niyang Luo ang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Bago siya bumaba ng bundok, paalala ng matanda na kahit malakas na siya, hindi dapat pabayaan ang pag-eensayo. Dahil palaging may mas malakas pa. At ang mundong ito, ay hindi simpleng mundo lamang. Si Yang Luo ay nag-eensayo gamit ang isang immortal cultivation technique na tinatawag na Nine Heavens Dragon Taming Technique, na ayon sa matanda ay pinakamakapangyarihang teknik sa buong mundo. Kung mapapasa ang large success stage, kaya nitong yanijin ang mundo at magpatanges sa mga Diyos at multo. Bukod dito, tinuruan din siya ng 8-9 Mysteries, isang panlabas na teknik. Kapag naisakatuparan ito sa pinakamataas na antas, magiging hindi mamamatay at hindi masisira ang katawan, magiging parang isang banal. Tala ng tagasalin, ang 8-9 ay maaaring tumukoy sa 8 pinarami ng 972 na posibleng sanggunian sa 72 transformations ng Monkey King. Kahit small success stage pa lang ang nararating niya, hindi na siya tinatabla ng mga sandata at immune sa apoy at tubig. Habang nag-eensayo siya, ang espiritual na enerhiya mula sa paligid ay unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. May marahang gintong dragon na pumulupot sa paligid niya, mahiwaga at hindi maarak. Lumipas ang ilang oras, pagdilat niyang Luo, gabi na pala. Pero sa kabila nito, nadismaya siya, simula nang marating niya ang kalagitnaang bahagi ng Foundation Establishment Realm, hindi na siya umuusad paakyat. Sabi ng matanda, maraming yugto sa landas ng cultivation. Shi Refinement Realm, Foundation Establishment Realm, Transcending Mortality Realm, Soul Formation Realm, Dao Convergence Realm. Kapag nalampasan ang Dao Convergence, saka palang maaaring maging Earth Immortal. Ngunit ni hindi pa nga siya nakakatawid sa Foundation Establishment Realm, paano siya magiging immortal? Masyadong manipis ang espiritual na enerhiya sa syudad. Kailangan niyang humanap ng paraan para rito. Nag-isip siya sandali. Napagpasyahan niyang pumunta sa Batika sa lungsod para bumili ng mga halamang gagamitin sa paggawa ng mga pil para tulungan siyang mag-cultivate. Gutom na rin siya, kaya lalabas na rin siya para kumain. Sumakay siya ng taxi mula Imperial River Court papunta sa lungsod. Ilang Batika ang kanyang napuntahan, pero kakaunti lang sa mga halamang kailangan niya ang nahanap niya. Hanggang sa makarating siya sa isang anti-gang Batika na tinatawag na 100 Herbs Residence. 3 palapag ito, malawak, at maraming tao. Sana dito na makuha ko ang mga kulang, bulong niyang Luo. Pumasok siya, ngunit sa huli, ilan lang muli ang nahanap niya. Kalahati ng kanyang listahan ay kulang pa. Paalis na sana siya nang biglang may sumigaw sa likod niya. Tulong, may tao ba dyan? Iligtas ninyo ang asawa ko. Paglingon niyang Luo, nakita niyang may isang lalaking may bitbit na isang babae, parehong nasa edad 40, at dali-daling tumatakbo papasok ng Batika. Kabanata 8, peking doktor na nagliligaw sa tao. Ang gitnang gulang na lalaki ay nakasuot ng puting kamiseta at itim na may rim na salamin. Mukha siyang maamo at may pinag-aralan. Gayunman, sa mga oras na ito, ang noo ng lalaki ay nababalutan ng pawis. Ang ekspresyon niya ay balisa at halatang natataranta. Tiningnan niyang Luo ang babae sa mga bisig ng gitnang gulang na lalaki at agad niyang naunawaan ang nangyayari. Sa oras na iyon, isang gitnang gulang na lalaki na nakasuot ng puting tangsuit at ilang mga kawani mula sa medikal na sentro ang nagmadaling lumapit. Ang lalaking ito na nakasuot ng puting tangsuit ay isa sa mga attending physician ng 100 Herbs Residence. Ang pangalan niya ay Son Dezeng, at kilala siya sa husay sa medisina. Sikat siya sa lugar na iyon. Mas mahigit, Ginoo, ano pong nangyari? Tanong ni Son Dezeng nang nagmamadali.
Agad na sumagot ang lalaki, Doktor, kagagaling lang namin maghapunan ng asawa ko at naglalakad kami nang bigla siyang nawalan ng malay. Mas mahigit, dali. Ipatong niyo ang inyong misis sa kama. Utos ni Son Dezeng. Okay. Agad namang inilipat ng lalaki ang kanyang asawa sa kama sa medikal na sentro. Pagkatapos, kinuha ni Son Dezeng ang pulso ng babae. Gitling gitling gitling. Ilang minuto ang lumipas. Binitawan ni Son Dezeng ang pulso ng babae. Agad na nagtanong ang lalaki, Doktor, ano pong nangyari sa asawa ko? Mataas ang kumpiyansa ni Son Dezeng sa sagot, nawala ng malay ang inyong misis dahil sa food allergy. Mas mahigit, ha? Ayos lang po ba siya? Nagulat ang lalaki. Mas mahigit, huwag kayong mag-alala, ligtas siya. Majay gising siya matapos uminom ng isang mangkok ng gamot. Nagutos siya, pakikuhan ng 8 treasure soup. Susunod po, umalis ang isang kawani upang kunin ang gamot. Mas mahigit, Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Kilalang doktor si Dr. Son dito. Kung sinabi niyang ayos lang ang misis ninyo, ayos talaga yon. Tama, magaling si Dr. Son. Napangiti at nakahinga ng maluwag ang lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig silang boses. Mas mahigit, hay nako, mga peking doktor ang nagpapalala sa mga pasyente. Mas mahigit, sino yan? Napakunot ang noo ni Son Dezeng at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Lumakad siyang luo mula sa gilid. Mas mahigit, ikaw ba ang tinatawag mong peking doktor? Tanong ni Son Dezeng. Mas mahigit, sino pa nga ba? Walang pakialam na sagot niyang luo. Ang kapal ng mukha mo. Sumigaw ang isang assistant, Dr. Son yan. Sikat na doktor. Anong karapatan mong sabihing peking doktor siya? Mas mahigit, hindi pa nga niya lubos na naiintindihan ang kalagayan ng pasyente, tapos may diagnosis na agad siya. Hindi ba't mali yun? Sagot niyang luo. Mas mahigit, hoy bata. Huwag kang pasikat dito. Hindi mo kayang tapatan ang galing ni Dr. Son. Mas mahigit, tama. Paalisan na yang batang yan. Handang itaboy ng mga assistant siyang luo. Mas mahigit, sandali. Pinigilan sila ni Son Dezeng, kung duda ang batang ito sa kakayahan ko, hayaang mapatunayan ko kung ako'y tunay na doktor. Gitling gitling gitling. Dumating ang assistant dala ang 8 treasure soup. Pinainom ni Son Dezeng ang ilang kutsara sa babae. Mas mahigit, majay gising siya sa loob ng 5 minuto. Mas mahigit, talaga. Salamat po, doktor. Masayang sagot ng lalaki. 5 minuto ang lumipas. Wala pa ring reaksyon ang babae. Mas mahigit, Dr. Son, bakit hindi pa rin siya nagigising? Nalito ang mga tao. Mas mahigit, hintayin pa po natin ng kaunti. Tumango ang lalaki, pero ilang minuto pa ang lumipas, wala pa ring pagbabago. Mas mahigit, Dr. Son. Mas mahigit, kakaiba ito. Sandali lang, tatawagan ko ang aking guro para tingnan siya. Gitling gitling gitling. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba si Son Dezeng kasama ang isang matabang matandang lalaki na nakaabuhing tangsuit. Siya ay si Cao Jisheng, kilala bilang 100 Herbs King, ang pangalawa sa 4 na pinakamahusay na doktor sa Jiang City. Mas mahigit, ay grabe. Si Divine Dr. Cao pala yun. Kinikilala ng lahat ang kanyang presensya. Mas mahigit, Master, allergic shock po ang findings ko, pero hindi pa rin siya nagigising. Bakit kaya? Lumapit si Cao Jisheng, tiningnan ang mukha ng babae, saka kinuha ang kanyang pulso. Ilang minuto pa, mas mahigit, anong kalokohan ito? Galit na sigaw ni Cao Jisheng kay Son Dezeng. Mas mahigit, Son, hindi mo man lang sinuri ng buo ang kalagayan ng pasyente bago ka nag-diagnose. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Napahiya at kinabahan si Son Dezeng. Mas mahigit, patawad po, Master. Turuan niyo po ako. Mas mahigit, tama kang may allergic shock ang babae, pero naapektuhan din ang kanyang bitukat tiyan. Kaya hindi sapat ang 8 treasure soup, kailangang painumin siya ng living blood essence nourishing soup. Mas mahigit, nauunawaan ko po. Yumuko si Son Dezeng bilang paggalang. Nagmadaling kumuha ng bagong gamot ang assistant. Mas mahigit, mukhang hindi naman pala puro peking doktor dito. Nakangiting sabi niyang luo. Mas mahigit, sino ang batang yun? Yuzis ni Cao Jisheng habang nakatingin kay Yang Luo. Kabanata Siyam, malalang sakit, kailangan ng marahas na gamot. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios.
Agad na ikinwento ni Son Dezeng kay Cao Jisheng ang nangyari. Pagkarinig ni Cao Jisheng sa mga sinabi ni Son Dezeng, tiningnan niya si Yang Luo at napakunot ang noo. Ai-ho, dapat kang manatiling nakayapak sa lupa. Huwag mong isipin na pwede ka nang magyabang dahil lang nakaaral ka ng kaunti tungkol sa medisina. Sa palagay mo ba, magaling ka na? Dapat mong tandaan na laging may mas magaling kaysa sayo. Maraming tao ang mas bihasa at mas may kakayahan kaysa sayo. Sa pananaw niya, si Yang Luo ay masyadong bata at siguradong isang estudyante lamang mula sa medical university. Akala niya'y marunong na siya at ngayon ay nagmamagaling. Tumango naman ang lahat ng naruroon, sang-ayon sa sinabi ni Cao Jisheng. Ngunit hindi na lang nagsalita si Yang Luo at bahagyang napailing. Kung hindi lang niya talaga matiis ang nakikita, hindi siya makikialam. Bukod pa roon, lubos ang kumpiyansa niya sa kanyang galing sa medisina. Sa mundong ito, bukod sa matandang tinatawag niyang guro, wala siyang kinikilalang mas magaling sa kanya. Hindi nagtagal, dumating muli ang staff ng medical center na may dalang mangkok ng halamang gamot. Ngunit pagkadampi ng amoy nito sa kanyang ilong, muling napakunot ang noo ni Yang Luo. Mali ito, mali pa rin ang halamang gamot. Kinuha ni Cao Jisheng ang gamot at sinubukang painumin ang babae. Ngunit mabilis na pinigilan siya ni Yang Luo, mali. Mali pa rin. Napalingon na naman ang lahat. Galit na galit si Son Dezeng, Ai-ho, naghahanap ka na naman ba ng gulo? Okay lang kung duda ka sa akin, pero pati ba naman ang guro ko ay pinagdududahan mo? Ang guro ko ay kilala bilang hari ng daang halaman. Sa buong Jiang City, at kahit sa buong probinsya, walang sino man ang kayang pantayan ang kanyang kaalaman sa pharmacology. Pati si Matandang Huang, leader ng 4 na banal na doktor sa Jiang City, ay bahagyang mas mababa sa guro ko pagdating sa pharmacology. Kung wala kang silbi rito, umalis ka na lang. Huwag mong hadlangan ang gamutan ni banal na Dr. Cao. Ai-ho, siguro naglalaro ka pa ng putik habang naggagamot na si banal na Dr. Cao. Umalis ka na, huwag kang manggulo. Isa-isang nagsalita ang mga tao, at galit ang mga tingin kay Yang Luo. Maging ang asawang lalaki ng pasyente ay napakunot ang noo. Kung hindi lang siya magalang, pinalayas na sana niya ang batang ito. Ngumisi si Yang Luo at sinabing, may pagkakamali, at iyon ay totoo. Hindi ba pwedeng ituro ang pagkakamali ninyo? Nagpanteng ang tainga ni Cao Jisheng. Malakas niyang sabi, Ai-ho, pinagdududahan mo ako, di ba? Sige, magpustahan tayo. Kostahan. Sige. Naging interesado si Yang Luo. Kung mapapabuti ng gamot ko ang lagay ng ginang at magising siya, hihingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako ang matalo, hihingi rin ako ng tawad sa'yo. Deal. Tumango si Yang Luo. Pinagtawanan si Yang Luo ng mga naruroon. Akala nila'y nagpapapansin lamang ang bata. Hindi na pinansin ni Cao Jisheng si Yang Luo at pinainom ang babae ng gamot. Mabilis na lumipas ang 3 minuto. Nagkaroon ng kulay ang mukha ng babae, huminto ang pagpapawis, at mas maganda na ang itsura niya. Bilib talaga ako kay banal na Dr. Cao. Isang mangkok lang, gumaling agad. Ganyan talaga si Dr. Cao, palaging may himala. Ngumiti si Cao Jisheng at tumingin ng may kay-abangan kay Yang Luo. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, kahit lumipas na ang 3 minuto, hindi pa rin nagising ang babae. Nasaan na ang gising niya? Tanong ng asawa ng babae, halatang nag-aalala. Sir, kalma lang kayo. Majay gising din siya, ani Son Dezeng. Walang duda sa kakayahan ni Dr. Cao. Hintayin lang natin. Tumango ang lalaki at tumahimik. Lumipas pa ang 3 minuto, hindi pa rin gumigising ang babae. Ngayon, napakunot na rin ang noo ni Cao Jisheng. Teka, ako ba'y nagkamali? Lalong nabahala ang asawa ng babae. Hayaan niyong tingnan ko uli ang pulso niya. Muling sinuri ni Cao Jisheng ang babae, ngunit lalo siyang nenas. Master, tahimik. Nag-iisip ako. Umiling si Yang Luo at nagsabing, matanda, matagal na palang may allergy sa pagkain ng ginang. At matagal na rin may problema ang kanyang tiyan. Kung malubha ang sakit, dapat ay marahas din ang lunas. Hindi kailangang paluan ng tambol ng malakas para lumakas ang tunog. Kaya naman, ang sabaw na pampalusog ng dugo't laman ay kailangan lang dagdagan ng 2 halamang gamot. Nako, bata, hindi ka pa rin titigil. Ngunit si Cao Jisheng ay tila nagliwanag ang mukha. Mabilis siyang nagtanong, anong 2 halamang gamot?
Matatag ang sagot ni Yang Luo, glycyrrhiza, licorice, at Cassandra, 5 flavors. Pak! Pinalo ni Cao Jisheng ang kanyang hita, tama. Tama ka. Kanina pa ako may kutob na kulang ang gamot. Iyon pala iyon. Agad niyang iniabot ang mangkok kay Sun Dezeng. Little Son, dagdagan mo ng 2 baryang halaga ng licorice at 3 baryang halaga ng 5 flavors. Agad po, tumakbo si Sun Dezeng. Ngayon, lahat ay nakatingin kay Yang Luo, may paghanga na sa mga mata. Tama na naman siya, mukhang tinuruan pa niya si Divine Dr. Cao. Makalipas lang ng ilang minuto, bumalik si Sun Dezeng. Pinainom muli ng bagong gamot si Ginang. Pagkaraan ng 3 minuto, dahan daw ang damilat ang mga mata ng Ginang. Gising na siya, gising na si Ginang. Ang galing talaga. 2 halamang gamot lang ang dinagdagan, pero gumaling siya. Napuno ng paghanga ang paligid. Chao Xuan, anong nangyari sa akin? Tanong ng babae sa kanyang asawa. Manzo, nawalan ka ng malay dahil sa allergy mo. Si Divine Dr. Cao ang tumulong sa'yo. Magpasalamat ka agad sa kanya. Kabanata 10, kayamanang itinatago ng tindahan. Mabilis na nagpasalamat ang Ginang, salamat, banal na Dr. Cao. Salamat, banal na Dr. Cao. Mabilis ring lumapit ang lalaki at nagpasalamat. Napabuntong hininga si Cao Jisheng at itinuro si Yang Luo na hindi kalayuan, saka sinabi sa lalaki, Ginoo, hindi ako ang nagligtas sa inyong Ginang. Ang binatang ito ang dapat niyong pasalamatan. Agad lumapit ang lalaki at malalim na yumuko kay Yang Luo. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking asawa, binata. Habang nagsasalita, mabilis niyang inilabas ang isang tseke at isang card mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Yang Luo. Ako si Lin Chaoshuan. Heto ang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. At ito naman ang aming Diamond membership card ng Drunken River Moon Restaurant. Sa hinaharap, libre ka ng kumain sa alinmang sangay ng aming restaurant. Gitling. Mas mahigit, siya ba ang tagapagtatag ng Drunken River Moon Restaurant, si Lin Chaoshuan? Mas mahigit, sinasabing ang Drunken River Moon ay isang high-end na kainan, 1,000 o 10,000 ang bawat pagkain. Mas mahigit, at may sangay na ito sa iba't ibang lungsod. Gitling. Namangha ang lahat at naiinggit kay Yang Luo. Walang pag-aalinlang ang tinanggap ni Yang Luo ang tseke at membership card at inilagay lang ito sa kanyang bulsa. May paghanga sa mata ni Lin Chaoshuan ng tanungin, ano ang pangalan mo, binata? Ako si Yang Luo. Tumango si Lin Chaoshuan at ngumiti, Ginoo Yang, gusto ko sanang makipagkaibigan sa iyo. Sana'y magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkausap. Sa isip niya, mas mahusay pa sa medisina si Yang Luo kaysa kay Cao Jisheng. Isa siyang tunay na banal na doktor. Nagkapalitan sila ng contact info. Lumapit rin si Cao Jisheng, huminga ng malalim, at nagsabing, hindi ko inakalang ganito ka nakagaling sa medisina kahit bata ka pa. Patawad kung naging bastos ako kanina. Napangiti si Yang Luo, matanda, magaling ka rin naman. Pero kung gusto mong mas lumalim sa medisina ng Chino, kailangan mong ibaba ang pride mo at kalimutan ang kayamanan at katanyagan. Ituon mo ang sarili mo sa pag-aaral. Tatandaan ko yan. Tumango si Cao Jisheng, parang estudyanteng tinuruan ng guro. Gitling. Muling nag-alok si Lin Chaoshuan, pareho kayong tumulong sa pagligtas sa asawa ko. Sana tanggapin mo rin itong tseke at membership card. Nag-alinlangan si Cao Jisheng, nakakahiya namang tanggapin ito. Ngunit iginiit ni Lin Chaoshuan, banal na Dr. Cao, gusto ko ring makipagkaibigan sa iyo. Bigyan mo naman ako ng kaunting konsiderasyon. Natawa si Yang Luo, matanda, huwag ka nang maarte. Tanggapin mo na, edi sige na nga. Isang leksyon din yan. Masayang tinanggap ni Cao Jisheng ang tseke at card. Ako ang taya sa susunod na kain. Tumalikod si Lin Chaoshuan at umalis kasama ang kanyang asawa. Gitling. Habang papaalis na rin si Yang Luo. Sandali lang, binata. Tinawag siya ni Cao Jisheng. Ano pa yun? Inabutan siya ng isang papel. Ito ang isang race eta mula sa sinaunang aklat medikal. Sinasabing nagpapalakas ito ng katawan at nagpapahaba ng buhay. Pero noong sinubukan ko ito, hindi ganoon kaganda ang epekto. Baka may mali. Tinignan ni Yang Luo ang race eta at agad nagsabi, mukhang ito ay mula kay Haring Manggagamot Sun Simiao. Eksakto, galing talaga sa kanya ito. Excited na tumango si Cao Jisheng.
Sabi ni Yang Luo, wala namang mali sa kabuuan, pero may isang halamang mali ang nakalagay. Ano yun? Yung scorching grass, palitan mo ng scorching winter flower. Doon lang siya magiging tama. Ang Immortal Dr. Classics, na itinuro sa kanya ng matandang lalaki ay may ganitong race eta, kaya agad niya itong nakilala. Gitling gitling gitling. Scorching grass. Scorching winter flower. Nag-isip si Cao Jisheng, at biglang napasigaw. Gets ko na. Binata, ikaw ang tunay na banal na doktor. Biglang yumuko si Cao Jisheng, gusto kong maging alagad mo. Sana tanggapin mo ako bilang disipulo. Gitling gitling gitling. Nagulat ang lahat ng naruroon. Isa sa 4 na kilalang doktor ng Jiang City, si Cao Jisheng, gustong maging alagad ng binata. Maging si Yang Luo ay hindi makapaniwala. Kanina lang, si Huang Tayan ang gustong maging alagad niya. Ngayon naman, itong matabang matandang si Cao Jisheng. Tahimik lang si Yang Luo. Kaya nagkunwaring casual si Cao Jisheng, Master, kukuha ka ba ng gamot? Oo, hoy, hindi pa kita tinatanggap bilang alagad. Huwag mo akong tawaging Master, agad. E di sige, Master. Anong gamot ang hanap mo? Walang nagawa si Yang Luo kundi abutin ang race eta. Tiningnan ito ni Cao Jisheng. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng race eta iyon, pero kilala niya ang karamihan sa mga sangkap. Sabi niya, Master, wala akong 1,000 taong gulang na lingzi, pero may 100 taong gulang na lingzi ako. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Yang Luo. Kahit hindi kasing bisa, maaari nang pamalit ang 100 taong gulang na lingzi. Nagutos si Cao Jisheng, Little Son, kunin mo ang lingzi. Nag-alinlangan si Son Dezeng, Master, iyon ang kayamanan ng ating tindahan. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Cao Jisheng, kung gusto ng Grandmaster mo, kahit buong botika pa. Napailing si Yang Luo. Nakakatawa talaga ang matandang ito. Gitling gitling gitling. Hindi nagtagal, bumalik si Son Dezeng dala ang isang kahon na gawa sa mahogany, kasinlaki ng basketball. Maingat itong inabot ni Cao Jisheng kay Yang Luo. Binuksan ito ni Yang Luo at nakita ang napakahusay na lingzi sa loob. Bagaman hindi 1,000 taon ang gulang, sapat na rin ito. Isinara niya ang kahon at tinanong, magkano ito? Napangiti si Cao Jisheng, Master, paano ko po kayo papabayaran? Regalo na po ito sa inyo. Napangiwi si Son Dezeng. Alam niyang binili iyon ni Cao Jisheng sa halagang 10 milyong yuan mula sa isang auction. Ngayon, ipinamigay lang. Paano siya hindi masaktan?